Naimbag nga aldaw tayo kakailan nga taga Cordillera. Welcome to the first episode of Cordillera Express. Itong programa po ng Philippine Information Agency Cordillera ay pag-uusapan natin kung ano ang mga magagandang programa at services ng ating mga line agencies. At dahil dyan, pag-uusapan natin ngayong episode na ito ang tungkol sa child labor. And dahil dyan, kasama po natin si Sir Leonardo Dugil. Siya po ang Regional Focal Person ng Department of Labor and Employment Cordillera for anti-child labor. Ayan. So sir, magandang araw po. Kumusta naman po tayo? Good morning, Sir Clint. First of all, salamat sa pag-imbita sa office namin sa pag-participate dito sa information drive natin on kung anong ginagawa ng gobyerno para ma-adresan yung child labor dito sa Cordillera, no? Okay naman. Actually, galing ako ng Kalinga. Medyo tawag nito. Pagod sa biyahe. Ayan, pero looking fresh pa rin naman, sir, ano po, with still the energy. Siyempre, kailangan natin kasi yun nga, bata yung mga pinag-uusapan natin, ano? Kaya kailangan medyo marami kang baon na energy para makasabay sa kanila. Ayun, oo, talaga ngayon yung mga kabataan natin yun, very hyper ang kanilang energy, kaya kailangan sumabay talaga tayo, medyo millennials na talaga. Ayan, so going back po sa ating topic, ano po sir, so child labor kasi isa talaga ito sa mga issues na nakikita natin dito sa Cordillera, especially na dito kasi sa atin parang hindi natin alam na yung ginagawa pala ng mga bata talaga is child labor na. Kasi akala natin siguro is household chores lang siya, yung mga ganyan. So, sir, baka pwedeng i-share nyo po sa atin kung ano talagang definition ng child labor po. Yan, magandang idea yan. Kailangan nating sabihin talaga, ano ba yung differentiation ng child labor dun sa child work, ano? Actually, dito sa Cordillera, medyo sensitibo yung topic na yan. Kasi kung hindi maganda yung pag-explain mo, baka sabihin ng mga magulang, sige, kayo nang kumuha sa mga anak namin at kayo magpaaral, kayo magpalaki. Kaya medyo kailangan galingan natin pag-explain. Actually, may mga batas tayo na nag-address para sa pang-aabuso sa mga bata, which is child labor is isang form ng abuse. Dati, ang ginagamit natin is Republic Act 7610, yung child abuse talaga. So, it covers physical abuse, sexual abuse, at saka yung sa child labor. Pero noong 2003, lumabas yung Republic Act 9231, specifically to address yung increasing concern on child labor dito sa Pilipinas. So, meron na tayong specific na batas para dito. Actually, mas pinaigting pa nito yung pag-impose ng penalty, doon under Republic Act 9231 kasi may monetary penalty, may imprisonment pa. At depende rin sa discretion ng korte kung pwedeng impose na dalawa. So, ibig sabihin, may imprisonment na nga, may penalty pa. Yan. Ayun. Yung tanong mo kanina sa child labor, ito yung pinagbabawal ng batas. Yung child labor kasi may abuse na may pang-aabuso na, may exploitation. Whereas doon sa child work naman, ito ay ginagawa ng mga bata na parang sila ay para magkaroon ng experience. Mga ganon. Mga gawaing bahay. Kasi okay. hindi rin natin pwedeng pigilan yung mga bata na magtrabaho kasi maging tamad sila, di ba? Totoo. Kailangan turuan natin silang maging masipag. Like for example, kung wala si nanay, na late silang umuwi, yung parents, nandun, naiwan pa yung mga hugasin doon sa lababo, pwedeng gawin yun ng bata. Pero kung sa child labor naman, ito, yung sabi ko nga is may pang-aabuso, hindi na natutulog yung bata. Diba? Maapektuhan yung development niya. Okay. Diba? Maepekto yan sa kanyang participation doon sa school. Baka pag nandun na sa school, medyo naidlip na. Yung mga ganon. Yung trabaho ng bata under sa child labor is pinagbabawal ng batas. Ano-ano ang mga ito? Yan. Yung ginagamit natin sila sa armed conflict. Yan. Okay. Diba? Although dito sa Cordillera, so far wala pa naman tayong datos na ganun, pero meron yan. Yung mga ginagamit yung mga bata para maging courier ng mga illegal na droga. Ganon. Okay. Diba? Yung mga ginagamit na ang mga bata sa pagnanakaw. Okay. Diba? So, yun. Yung mga ginagamit ang mga bata sa pornography.
Yan. Yung mga bata na nagtatrabaho during sa mga bars. So yun yung mga child work, which is talagang pinagbabawal yan ng batas. Bakit? Apektado yung morality ng bata, di ba? Opo. Imbis na turuan natin sila na maging isang mabuting mamayan ng community, natututo pa sila na gumawa ng illegal. Oo. Ayan. Doon naman sa child work, which is hindi pinagbabawal ng batas. Yan. Paghugas ng pinggan. Pag-iib ng tubig. Diba? Kasi dati yan, ginagawa natin yan ng mga bata na tayo, no? Oo, kasi previous years, mga dekada, hindi pa dumarating yung water district sa ating mga household. So may mga areas lang na kung saan pwede tayong mag-iib, di ba? Kuha tayo ng lata, yung mga galon. So, yun. Okay lang yan kasi yun nga, mga gawaing bahay. Paglalaban ng kanilang mga damit, o yung mga uniforms. So, hindi yan pinagbabawal ng batas. So yun yung pagkakaiba ng child work doon sa child labor. Sa child labor, yan, number 1, pinagbabawal yan ng batas. Yan. Tapos may pang-abuso, exploitation. Hindi ko alam, Clint, kung napasyal kayo dito sa mga overpass dito sa Baguio. Opo. Previous years, pag mga Burmans, di ba? Yes. May mga nakikita tayo ng mga mothers na may kandong-kandong na bata, di ba? Na mamalimos, di ba? Yes. Alam ba natin na may pag-aaral na yung palang mga bata na yan, hindi nila mga anak. Oo. Inihiram yan tapos ginagamit sa paglilimos. Oo. Yung daanan na yun, yung sa overpass, di ba? Maraming dumadaan, malikabok. Opo. Ba? Mga usok ng sasakyan, may mga bumabahing pa dyan. So, may mga virus, airborne na viruses na pwedeng makapture ng minor. Kaya dun pa lang, na yon, hindi na magandang tingnan yon. So, maganda nga dito sa atin dito sa Baguio kasi talagang medyo porsigido din ang local government natin. And of course, dun sa DSWD, sa ngayon wala na. Diba? Pero mga 10 years ago, meron pa talaga. Ayan. So, very clear naman po ang explanation ninyo, sir, dun sa differentiation ng child labor and child work. And I hope na ma-understand po yun ng ating mga viewers, especially din yung mga bata na kung sa tingin nila siguro nararamdaman na nila yung abuse or baka feeling lang nila is nabibigatan lang sila, paghugas lang naman ng pinggan yung ganun. Tama yun. Ayun. So, given that, sir, ano po ba talaga ang reason bakit nagkakaroon po ng child labor dito sa atin? Ayon dun sa pagsasaliksik or study or survey ng ating mga government agencies, although gas-gas na to na reason, poverty. Opo. Yan pa rin yung lumalabas na number 1 na dahilan kung bakit nag-engage yung mga minors sa child labor. Yung iba din is yun, may mga peer pressure din or mga pang-inganyo yung mga kasama nila. Kasi may pera sila di ba? Hindi sila nabibigyan ng kanilang mga parents. So, madiskarte yung mga bata. So, although hindi naman nila alam na yun pala ay child labor, nag-enjoy sila pero yun, hindi nila alam kung mga bata yan hindi nila alam yung epekto sa kanilang development kasi may tinatawag tayong 4 broad rights ng mga bata. Ano po ba yun? Right to survive, right to participate, right to development and participation. Yun. So yun, yan din ang battle cry din ng ating ibang mga kasama sa gobyerno, especially sa DSWD. Kailangang protektahan natin yung 4 na 4 broad rights ng isang bata. Ayun. So we hope na mag-materialize talaga din ang ginagawa ng ating government para ma-realize nitong mga bata na ito na yung ginagawa nila talaga is child labor. So we hope na mas strengthen pa natin ang information education campaign para mas maging aware sila dito. Yes, tama yan kasi kaya kailangan natin lahat ng mga sektor ng ating society, kailangan nating maingganyo para sumama dito sa programa ng gobyerno para talagang ma-prevent at ma-eliminate yung worst forms of child labor. Hindi naman natin pinagbabawal talaga na magtrabaho yung mga bata, pero dapat nating tingnan, ito ba ay nakakapekto sa development ng minor? Ito ba ay bawal sa batas? Diba? Ito ba ay naabuso na yung mga bata?
lalong-lalo na pinagtatrabaho mo pero hindi mo pa binibigyan ng kanyang sweldo, ano? Oo, Parang then. double jeopardy or double whammy na doon sa minor. Pagod na nga yan, tapos wala pang sahod. Opo. Ayun, so mabigat din talaga yun. Ano po, and kawawa talaga yung mga bata. Ano, Sabi nga ni Rizal is ang kabataan ang pag-asa ng bayan, di ba? Ngayon, kung pababayaan natin sila nagkakaroon din naman tayo ng edad, di ba? sino na ang magiging next na sino na yung next na mag-aalaga sa ating bayan? Sino na yung next na magiging leader kung hindi natin sila poprotektahan? Ayan, that's correct. Ayan, so dito po sa Cordillera, sir, marami po bang cases ng child labor? Marami po bang na-enter sa ating data po? Medyo marami-rami din client at ito ay alarming din kasi may mga times na bumaba yung datos, meron din times na umakyat din. So ang nakuha ko lang na datos sa PSA, sa Philippine Statistics Authority, noong 2019 may mga batang engaged talaga sa child labor, mga 12,000 ito, no? 2019. Madami din. Talagang madami. It covers the whole of Cordillera. Tapos nung 2020, medyo bumaba drastically kasi yun nga yung pandemic, di ba? Pinagbawal yung paglabas ng mga minors. Merong na-survey ang PSA na more or less 9,000, mga 8,700 yata yun. So bumaba from 12,000 to 8,000. However, nung 2021 naman, biglang lumobo, 18,000. So more than 200% pag-shoot up niya. Yun nga, madibdiban yung ginagawa ng gobyerno, kaya na-addressan din talaga ito. Kaya noong 2022, bumaba din naman ng 14,000. So from 18,000, bumaba ng 14. And yung last na datos na nakuha natin sa PSA is noong 2023, meron tayong nalista na mga 11,000 na child laborers dito sa Cordillera. At yun yung ginagawa natin ng pagsasaliksik kung saan sila. Kasi yung datos natin is, ang binanggit lang is dito sa Cordillera. Mas maganda sana kung meron tayong datos per province, per municipality, and the best sana is meron tayong datos sa per barangay para talagang mapuntahan natin. Para mas makita po kung saan talaga ilalagay yung mga specific na programs, po kasi hindi natin alam na yung community pala na ito mas nangangailangan ng mas malaking suporta sa ating government. Tama yan, Sir Clint, kasi kailangan nating kumbaga sa doctor and patient concern, di ba? Kailangan makita natin kung ano yung mga sintomas para makapagreseta tayo ng tamang gamot. At yan din na yung dapat natin gawin. Tanungin natin yung mga parents, yung mga magulang ng mga batang ito, pati actually yung mga bata, tanungin natin, ano ba yung problema? Ano ba yung pwedeng maitulong ng gobyerno? Para yun, yung pagtuunan natin ng pansin at ibigay sa kanila para talagang maadresan yung kanilang problema, hindi yung sabog yung pag-implement natin ng program. Nag-spend tayo ng mga milyones tapos hindi pala natin naadresan yung problema, kaya eventually magre-recur pa rin yan. Yes po. Ayan, so para hindi din masayang yung mga resources natin. Ayan, so going back po sa child labor, when does DOLE come into play, or kung ano po yung role ng DOLE po sa pagpe-prevent ng child labor? Sabi ko nga is dati ang batas natin is yung Republic Act 7610, So ang namumuno dito, naglilid DSWD. Ngayon, yung paglabas ng Republic Act 9231, specifically na talaga is yung child labor, DOLE na. So may mga menu of programs naman tayo. Sabi ko nga kanina is kailangan nating makita or malaman kung nasaan ba yung mga batang ito. Sino yung mga bata at saan sila nakatira? Ano yung mga problema? At yun yung gusto nating makita. Kaya ang ginagawa natin ngayon is nagkakaroon tayo ng profiling. Pinupumunta tayo sa mga barangay, nag-i-interview tayo, nakipag-coordinate tayo sa munisipyo, sa barangay at mga parents para malaman natin sino yung mga bata na engaged sa child labor. Tapos kinukuha natin yung mga information. In-interview din natin kung ano yung mga pangangailangan
At yun, kung hindi kayang ibigay ng DOLE, nire-refer natin sa appropriate na agency. Ayan siya ng gobyerno. Yan. Ayun, so mayroon din palang collaboration between the government agencies. Yes. Ano po? Actually, nung 2019, may ilinabas si former President Duterte, Executive Number 92, kung saan talagang ini-institutionalize na talaga yung child labor program. Yan. So, nasabi doon kung sino-sino yung mga member agency. Actually, ang chair dito is yung DOLE, co-chair ang DSWD. At nandyan na rin yung DOH, DA, Department of Agriculture, DNR, PAA, andyan din yan. Kaya kung hindi mag-improve yung child labor program natin, kasama tayo sa bibitahin, Sir Clint, kasi kasama tayo dun sa executive order, ano pa, yung DepEd. Actually, kasama pa yan. Kasi yun nga, sabi ko nga is yung development at saka participation. Ensure natin, although mag-work yung minor, ensure natin na nag-aral pa rin yan. Nag-aral pa rin. Tama po. Kasi kung talagang apektado sila, apektado na din talaga yung future nila. So hindi sila nakapag-aral, yung ganon. So, ano po ba ang nakikita natin? Since nabanggit nyo nga po na nagko-collaborate na nga ang mga agencies, may mga programs na ginagawa ang ating government, ano pong nakikita natin na siguro mga gaps or kailangan pang gawin para mas ma-address pa natin ang child labor po, sir? Yun siguro ang dapat nating paitingin pa yung talagang stronger collaboration. Lahat ng ahensya may kanya-kanyang mandate. Di ba? Kaya lang, talagang bakit kailangan natin yung isang ahensya? Like for example sa DA, kung engage yung minor doon sa agriculture. Sa agriculture, hindi porke agriculture hazardous na yan, Pero yung paggamit ng mga tawag nito, yung mga pesticides. Kasi kung minsan hindi na-orient talaga yung minor kung paano ba yung tamang paggamit ng pesticides. Kuha ka ng pesticides, mix mo dun sa tubig, kamay mo yung pinanghalo. Diba? Wala man lang guantes. Di ba yung pesticides o yung mga chemical na yan, pwedeng pumasok sa skin pores ng mga minors. At yun, magkukos yan ng cancer. Diba? So yun. Kung hindi nag-aaral yung minor, yung child laborer, coordinate natin sa DepEd. Ano yung pwedeng gawin ng DepEd? Like for example, kung nag-stop siya ng 3 years or 4 years, baka may possibility na ma-accelerate, magkaroon ng pagsusulit or test yung bata, para baka pwede siyang ma-upgrade na. Hindi na siya mag-grade 6, baka pwede na siyang sa second year, yung mga ganon. Kung nakita naman natin na yung batang manggagawa o yung child labor is may mga sakit, coordinate natin o refer natin sa DOH para mabigyan ng karampatang medical assistance or intervention. Yan. Kung kailangan natin ng talagang kasuhan yung mga culprits or yung mga taong reason kung bakit engage yung minors sa hazardous occupation or sa child labor, yan. Kasama natin ang mga police, NBI, actually DOJ pa, para magsampa ng appropriate na case laban dun sa mga tao. So dapat mag-ingat talaga. Kasi yun nga sabi ko nga is medyo mas mabigat yung Republic Act 9231 compared dun sa 7610. Yun nga may penalty pa. Pwedeng imprisonment or monetary penalty. Milyones pa ang penalty nito. Di mas mahirap pa din sa kanila yon. So wag na lang gawin. Kaya wag na lang gawin. Ang gawin na lang nila is gawin na lang legal yung legal yung kanilang mga gawain. Or hindi sila mag-engage sa minor. Mag-engage sila dun sa may edad na talaga. Yung working age, di ba? O kung legal naman yung gawain nila, at gusto nilang i-engage yung services ng minor, pumunta sila sa office at kumuha ng permit. Kasi pwede naman nating yung mga 15 and below, pwede silang mag-engage ng services or trabaho. Paano 'yan? Sa pag-endorse ng mga produkto para sa mga bata. Mga gamot, vitamins, sportswear para sa mga minors, pero kailangan nilang mag-apply ng permit sa opisina. At tingnan natin na ensure natin na doon sa kontrata
or doon sa workplace, hindi madidisgrasya ng bata. Yun. Mabibigyan siya ng tamang pasahod. Yung oras ng trabaho niya dapat masusunod, no? Hindi yung basta magtrabaho ka kahit madaling araw pagtrabahin mo yung minor. Kung kailangan niyang napagod yung bata at kailangan niyang mag-rest, bigyan natin ng rest period. So ganon. Ayan. So I believe, sir, dun sa mga profiled na child laborers, may binibigay din ang DOLE ng mga services sa kanilang mga parents, ganyan, para matustusan yung pangangailangan nila. Tama yun, Sir Clint, So, yan, ang ginagawa natin is first is yung profiling. Kailangan talaga nating malaman kung sino at saan yung mga child laborers nito, yung mga parents. Tapos, in-interview din natin yung parents. Paano makakatulong ang gobyerno? Through the collaboration of the different line agencies. Yan. Kung sinasabi nila na kulang kasi kami sa income generating activity para magkaroon ng sapat na income para matustusan natin yung need ng family at saka yung anak natin. Sige. Ano yung kailangan mo? Yan. Ano yung need mo? Kaya mo bang gumawa ng ganitong produkto? So, kung sabi niya, example lang, kung sabi niya is marunong akong gumawa ng peanut butter. So, yan, ang gagawin natin, bibigyan natin siya ng makina, bibigyan natin siya ng mani, asukal, mantika, at kung ano pang ingredients, pati yung container para makagawa siya ng peanut butter. At yun yung ibebenta niya para matustusan yung need ng family. Yan. So, yun, ang ginagawa ng DOLE, nagbibigay ng equipment at materials para magkaroon ng alternative na source of income yung family. Yan. Ayun, para at least yung mga parents sila na yung matrabaho, hindi na yung mga bata. Yes, may regular na income na yung mga parents ng mga batang manggagawa. Tama yun, Sir Clint. Ayan, so I hope na mag-prosper po yung mga business ng mga nabigyan natin ng mga services. Kasi kailan ba yun yung last time na nagkaroon ng program, tama, sir, diba? And then nag-cover po kami. Ayun, nakita namin talaga na malaki yung impact nun sa mga parents kasi yun, magkakaroon sila ng financial assistance na kaya na nilang buhayin yung kanilang mga pamilya, yung anak nila, yung mga ganun, po, sir. Yan, tama yun, Sir Chris. Ay, yun. Ayan. Sorry, medyo okay lang. Meron pa tayong jet lag. Okay lang po. Ay, malayo naman po ang Kalinga kasi, di ba, sir? Na-travel pa po kayo. Ayan. Anyway, going back po doon sa mga cases po natin, ano po yung mga usually na sectors kung saan nagtatrabaho yung mga bata dito sa Cordillera, sa agriculture ba, yung ganon, yung nakita ninyo na prominent po? Yan, maganda yan at natanong mo, Sir Clint, previous years, syempre agricultural country ang Cordillera, So, majority of the child laborers ay engaged sa farming, sa agriculture. Kaya lang, napansin namin na nung yung datos ng 2023, naging second na lang yung tawag nito, yung agriculture. Ang engagement na ng mga minors ngayon is sa industry, construction, sa manufacturing, ganon. Doon na yung focus ng mga batang manggagawa ngayon. Second na lang yung sa agriculture. Ayan. So before kasi talaga yung akala talaga natin na sa agriculture lang yan parang trabaho lang talaga sa bahay, pero iba pa din siya, mabigat po kasi siya, tama po. Actually, mabigat yung sa agriculture kasi tingnan mo, Sir Clint, base doon sa mga pagsasaliksik or study, during harvest period, ayan, yan, doon sila na-engage, di ba? Harvest period, pwedeng weekdays. Diba? Okay lang sana kung harvest period, na taon na Sabado at saka Linggo. So, walang pasok yung mga bata. Yan. So, doon, napupull out. Meron ng may instance nga na nagkaroon ng tawag nito, pag-uusap doon sa family. Sinabi na dapat pumasok sa eskwela yung bata. Pumapasok naman yan. Pero yun nga, mas marami pa yung absent doon sa pagpasok niya sa pagpasok niya sa eskwela. Di ba? Sa DepEd is ang alam ko is kailangang pumasok ka in a school year, kailangang pumasok ka ng at least 200 na school days. Tama po. Pag ang pinasukan mo lang is 100, so anong maging epekto? Ang dami mong pagliliban. 50%. May natutunan ka pa ba sa eskwela? Kung half of the school days is absent hindi ka pumasok. Diba? Hindi ka pumasok. Opo. So ang maging epekto niyan,
bababa yung grades. Diba? Kawawa na naman siya sa next na year or no, grade level kasi wala siyang natutunan sa grade 2 tapos pupunta ng grade 3. Ganon. Ayun. Tapos sir, nakikita ko po kasi ano po yung pag yung binubuhat nila yung mga tiklis ng mga gulay, talagang alam mo I can't imagine mas malaki pa nga yung yung tiklis kesa sa kanila, di ba? Tama po. Kaya pwede naman silang bagbuhat, kaya lang commensurate doon sa kanilang weight. Sa kaya nila talaga. Doon sa kanilang height. Wag nating pagbuhatin yung mga bata na 100 kilos na kaya. Yun kaya na ng adult yun, di ba? Pwede naman tumulong sila 5 kilos, mga 7 kilos. Yung pang nag-enjoy lang sila. Yung diba? Kaya ganon. Talaga, opo. Kasi talaga namang yung trabaho na yun is gawain ng isang adult Tama. Ayan. I can't imagine carrying yung 50, yung isang kaban na bigas, mabigat pa nga yun, ilang kilo lang yun. Ayun. So going back po doon sa ating sa topic natin. Sir, paano naman po makakatulong itong community members para mas maisulong pa po ang anti-child labor? Yan siguro ang kailangan natin na tulong sa ating mga komunidad sa barangay. Kung meron tayong nakita, i-report natin sa barangay. At saka yung sa barangay naman, sila yung mag-report dito sa amin sa opisina. Pwedeng sa DOLE, pwedeng sa DSWD, actually pwedeng sa PAA. Tapos ang gagawin naman natin is pupuntahan natin, i-validate natin kung talaga bang nag-fall sa category ng child labor. Hindi porke meron tayo na kung information is tawag na tayo ng mga pulis, ganito. Hindi naman. Sabi ko, sensitibo yan. Kailangan nating malaman, totoo ba ito o hindi. Para kung totoo, ano yung maging next step. Yan. Pag mag-uusap yung mga ibang ahensya dyan, paano natin i-approach yon. Kasi hindi mo pwedeng i-pull out kagad yung minor. Yan. Tingnan natin kasi magiging magiging gulo. May proseso pa rin na dapat nating gawin dyan sa pero yung kailangan natin na tulong from the community is yung maging proactive tayo. Kung meron tayong nakita na kakaiba dun sa minor, i-report natin. Ang pag-report naman is hindi yung magsusumbong ka lang kasi kaaway mo yung kapitbahay mo, di ba? Kaya yun ang ginagawa natin. Kailangan nating i-validate kung totoo ito. Report natin, hindi naman namin sasabihin pag pumunta kami doon sa barangay is, ay si ganito, nag-report na ganito. Hindi po yun. Sabihin natin, may balita na ganito, dumating sa amin na report, nandito kami para i-validate kung totoo ba ito at kung ano ang pwedeng magawa ng gobyerno through the participation of the different government agencies. Kasi ito ay programa ng gobyerno. It so happen na may mga ahensya na tumututok dito. Para ang pag-approach natin dito is yung talagang tutok, hindi sabog. Ayun, so maganda po 'yun para talagang progressive yung natin, yung approach natin sa ganitong issue kasi talagang away talaga ikarbanganda mo talaga piman no kaskas tiko. Kasi like for example, kung yung bata is talagang engaged, actually meron pa kaming isang kaso noon na-rescue natin yung minor kasi nagtatrabaho sa bar. So, na-coordinate natin sa DSWD. Doon sa programa ng DSWD na Balik Probinsya, pinabalik talaga sa community. Ngayon, nalaman namin na nagalit yung hindi ko alam kung mother or father. Ang sinabi ba naman bakit ka umalis sa trabaho mo? Sino ang tututos sa amin? Di ba? Parang, kaya kailangan, sabi ko, is holistic yung approach. I-counsel natin yung minor, i-counsel din natin yung parents and the family, pati actually yung community para yun sa reintegration ng minor, di ba? Parang sinisi pa yung minor, Oo, kasalanan. Siya pang may kasalanan, siya na ngang biktima, di ba? So, ganon. Kailangan natin yung mga ganon na approach, counseling sa family. Number one, actually sa family and doon sa minor and sa community para once na may balik yung minor dun sa community at saka dun sa family, i-accept natin. Hindi yung pagalitan pa natin, bakit ka umalis? Sino ang tutustos sa amin? Sino nang bibili ng sigarilyo? Diba? Talaga. At 2x2. Kasi meron talagang culture talaga yung mga Filipinos na hanggang ngayon, present pa din na yung anak talaga nila, parang sila yung ginagawang breadwinner, parang investment talaga ng mga parents. Ganyan. Ginagawang investment, which is mali naman yun. Dapat nga nating ang ginagawa ng mga parents is to ensure na maging successful yung future ng minor. Hindi yung
mag-anak ka, magpalaki ka para siya yung tutustos sa'yo. Diba? Pag medyo matanda ka na. Para ang wrong naman na gano'n na mindset. Ayan. Pero the government is doing everything naman, collaboration talaga itong ganitong mga programs. Yes. Actually, yung government natin, with the participation of the different line agencies, on the right track naman eh. Actually, meron tayong programa na 5 years, 2023 to 2025, kung saan hopefully by 2028 eliminated na talaga or zero yung child labor natin. We hope na mag-prosper po ito. Yes, I'm sure naman na mag-prosper basta with the full cooperation or participation ng ating mga line agencies, LGUs, yung community at saka yung family. Ayan, that's right, sir. Ayan. So, before we siguro finally end itong pag-uusap natin, sir, may mga upcoming activities po ba na dapat abangan ang taga Cordillera when it comes to feeling ko kasi may diba, may activity tayo, sir, na upcoming. Yan, tama yan, Sir Clint. Actually, yung meron tayong tinatawag na Service and Information Caravan. Yes. Ito, nagre-request tayo ng sa mga line agencies kung ano yung mga programs natin at pumupunta tayo sa isang venue kung saan available yung mga programs and services at yung mga parents or yung mga child laborers pwedeng pumunta sila to avail of that programs and services. Actually, hindi lang yung families ng child laborers kundi pati yung mga member din ng community na gustong mag-avail ng programa ng gobyerno. Yan. Actually, ang first na caravan natin is nung February 20 yes, sa may covered court ng Barangay Lolhati. And kaya ako napunta ng Kalinga kasi nag-volunteer yung kasama natin sa Kalinga na sila yung mag-host ng wow. second quarter service and information caravan. So yun, nagplano That's kami nice. nung Tuesday and kahapon, and with the participation naman ng mga PESO officers natin, yung provincial PESO natin, yung mga municipal and city PESOs, at nasabi sa kanila yung purpose ng activity na ito, at yon. Actually, nagkaroon na sila kaagad ng role delineation, division of labor. Okay, ikaw yung gagawa ng ganito, Sipa. ikaw yung gagawa ng ganito. At gagawin natin yung second quarter service and information caravan on June 12. Kasi kalayaan natin yan, kalayaan day natin yan, yung June 12. Kaya lang, yan din yung observation din natin ng World Day Against Child Labor. So dalawa ang celebration. Yung celebration ng activity na yan sa June 12. So hopefully makaka-participate ang PIA to cover yung kasi first na provincial caravan natin ito dito sa Cordillera. Ayan. So hindi lang pala talaga collaborative, talagang pumupunta din talaga tayo sa mga grassroots level. Yes, kailangan talaga nating dalhin yung programa ng gobyerno. Kung yung sa binibili natin ng mga items door to door, dapat yun ang approach natin sa pag-deliver ng programs and services ng gobyerno, door to door na rin. Ayan. para mas makita ng ating mga community or mga mamamayan na meron palang gobyerno. Ito pala yung ginagawa. Kaya yun yung ginagawa natin. Punta tayo dun sa grassroots. Dinadala na natin yung programa and services ng gobyerno dun sa community mismo, sa grassroots nga. Ayan. So, I think we have finally discussed ng masinsinan ang tungkol sa child labor, and hindi lang yon, ang services and programs din na binibigay ng ating government. Ayan. Before we finally answer, baka meron pa po kayong gustong i-share regarding sa child labor? Yon, hinihikayat natin ang ating mga mamamayan, yung mga local government units na makipag-participate sa programa ng gobyerno through the DOLE and line agencies para ma-addressan talaga natin, ma-prevent and finally eliminate yung child labor dito sa Cordillera. Ayun. So, sir, baka may Facebook page po ang DOLE na pwede nila makita? Meron, kaya yung sa car.dole.gov.ph, yan po. I-search po natin yun at lalabas po yung Facebook page ng ating opisina, pati yung website. Actually, nandun lahat sa website natin yung mga programs and services na pwede ninyong ma-avail. Kung mag-apply kayo ng livelihood, nandun yung mga downloadable forms, At yun nga, kung mayroon kayong mga concerns and issues na hindi kayo makalabas sa inyong opisina or bahay, pwedeng i-message nyo doon
kung ano yung mga concerns niyo at may nakatutok naman na tao para doon. Ayan. So, isa na namang napakaganda pag-uusap ang ating nagawa and we hope na maraming natutunan ng ating mga viewers, lalong-lalo na ang mga kabataan. Kaya naman, para sa mas marami pang balita at mas marami pang impormasyon, wag niyo pong kakalimutan na i-follow and like ang Facebook page ng Philippine Information Agency Cordillera. Available din po kami sa TikTok, sa X, and sa YouTube. Kaya naman, maraming salamat and see you sa susunod na episode dito lang sa Cordillera Express.